Hi, I'm Laika. 13 years na ako nasa garment industry at ang goal ko ngayon, gumawa ng mga sewing tutorial and tips na kayang sundan kahit ng mga beginners. At ang gagawin ko ngayon, na ituturo ko ngayon ay kung paano gawin ang back yoke. Meron kasing ilan na nahihirapan o hindi alam kung paano to gawin. Ang back yoke ay may 2 pieces. Kailangan mo lang siyang i-combine sa back bodies. At yung back bodies ang nasa pinakagitna. Kailangan magkakapantay silang lahat para hindi pumilipit yung back yoke at magkaroon ng mas magandang result. Ayan nga, at pagpapantay-pantayin mo lang siya ng ganyan. Pwede mo rin niyang ipin pagkatapos mong pagpantay-pantayin para hindi na siya gagalaw. At pagkatapos nga niyan ay papasadahan lang natin siya ng 1/4 o ng mas mahigit ng konti sa 1/4. Kailangan mo siyang i-backstitch sa starting point ng pananahi para maiwasan natin siyang matastas. Pero pag hindi mo nga pinin yung back yoke, ayan, magiging ganyan siya. Laging gumagalaw yung fabric. Kasi ang goal ko dyan, dapat maging pantay-pantay lahat ng fabric. Yun yung tamang proseso. Medyo hindi kasi ako sanay gumamit ng pin, kaya direct akong gumagawa. Pero kung beginner ka, mas mabuti maglagay ka ng pin. At tatahiin mo nga lang yan ng 1/4 hanggang sa kabilang dulo. Pero dapat lahat sila pantay-pantay. Parang magiging palaman dyan yung pinaka-bodies o yung back bodies. At magiging ganito na yung result niya pagkatapos. At pagkatapos nga niyan, kailangan naman nating ilagay yung front bodies. Kapag nilagay natin yung right bodies, dapat ay magkasaklob sila o magka-face yung right side. Tsaka natin isasalansan o iayos yung joint shoulder. Pag naayos na natin siya ng ganyan, iro-roll lang natin yung pinaka-bodies para maging mas malinis at mas maayos natin siyang matahi. Kasi kapag hindi natin yan ni-roll, mas mahirapan tayong magtahi at magiging mas magalaw yung tela dahil 3 pieces ngang fabric yung ating tinatahi. At pagkatapos yan, kukunin lang natin yung single na back yoke at yung isa pang back yoke sa kabilang side. Iro-roll natin siya ng ganyan. Parang gumawa tayo ng lumpia. At pagkatapos niyan, pagsasama-samahin lang ulit natin lahat ng shoulder. Ang gulong ulit natin dito ay dapat pantay-pantay lahat ng fabric. Kasi once na hindi magpantay-pantay yan, magpipilipit na yan pagkatapos mong tahiin. At magkakaroon yun ng pangit na result. At pagkatapos nga natin yung pagpantay-pantayin, tatahiin naman natin siya ng 1/4. At laging dapat naka-backstitch yung first na tahi at saka yung last nating tahi. Tapos sa kabilang shoulder, ganun lang ulit yung gagawin natin. Kailangan lang ulit nating pagpantay-pantayin lahat ng fabric para mas madali siyang tahiin. At sa ngayon, lalagyan ko yan ng pin para makita nyo kung gaano kadali ang may pin. Ayan nga, pagkatapos natin lagyan ng pin, tatahiin lang ulit natin yan ng 1/4 doon sa kanyang sewing allowance. At dahil nakapin na siya, hindi nagagalaw yung tela, kaya dire-diretso lang yung pagtahi. Huwag natin kakalimutang mag-backstitch siya, lalo na sa mga unang tahi o unang stitches, kasi tutulong yun na maingatan natin yung quality ng mga tinatahin natin at hindi siya magkaroon ng tastas. Kasi kapag hindi natin binackstitch yung mga first stitches natin, magkakaroon tayo ng problema sa buong process ng pagtatahi. Dahil posibleng magkaroon ng tastas yung ating tahi. Dahil doon, babalikan pa ulit natin siya, kaya mas better talaga na i-backstitch natin yung ating unang tahi at saka yung last na tahi or last stitches. Kaya kung hindi ka pa marunong mag-backstitch at ganito na itsura niya pagkatapos tahiin yung joint shoulder. At ito naman yung buong output ng tahi natin. Mas malinis siyang tingnan at mas madaling gawin. Para ma-release yan, kukunin lang natin siya doon sa pinaka-neckline. Doon natin dudukutin para hindi ma-damage yung ating tinahi. Kasi yung neckline yung pinakamalaki ang opening. At iyan na yung output ng joint shoulder at back yoke. Ganyan lang siya kadaling gawin. At after nyan, pwede mo na siyang lagyan ng sleeve attach. Kaya let's sewing made easy para sa lahat. Para mas madaling masundan ng mga beginner. Happy sewing!